Ilan po ngayon ang kinakanlong na mga pamilya, sir? Sa kabuuan na po ng Bulacan para po hindi tayo humaba. Opo, sir. Sa kabuuan ng Bulacan po, ay meron na po tayong kung sa pamilya, mga about 1,600 po na nailikas po para maiiwas po. Opo. So, gaano karaming tao yun? Ito po ay doon sa binanggit ninyo ng mga bayan at malolos na apektado nga po, no? Opo, sir. Okay. So, kung ang individuals po nito, sa nabanggit ko na 1,600 po, ay nasa about 6,500 families po ito. 6,500 individuals. individuals. Okay. Individuals. Opo. Opo. Doon po sa San Miguel, hanggang ngayon pa mataas pa rin tubig? Sa San Miguel, Kalumpit po, sir, particularly po. Opo. Opo. Hindi po yung bayan. Opo. Okay. Sa San Miguel, Kalumpit po, talagang mataas po talaga dahil nga po tulad ng sinabi ko po, ay yung area po nila ay catch basin at sila po yung unang tinatamaan ng backflooding po natin. Nasa about 4 feet pa rin po sila. Okay. Dalawang inyong dam dyan sa Bulacan. Kamusta po ngayon dyan sa Norsagaray at maging dito po sa area ng sa may bandang Ipo? Opo. Itama ko lang po, tatlo po yung dam ng ating Bulacan. Ito po yung Angat. Sa unang-una po, maganda po ang dinulot ng pag-ulan sa Angat dahil sa pangkasulukuyan po nasa about ang huling record po natin ay nasa 169.9 or almost 170 meters na po. So malaki pong bagay po ito na tumaas po tayo for the past 2 weeks ng 20 meters, halos 20 meters dahil po nagkaroon na rin po tayo ng tubig sa ating reservoir. Yung Ipo Dam po natin at Bustos Dam, ito po ang trabaho po nito ay hindi naman talaga mag-control. Nagme-maintain po sila ng tubig ng 100 to 101 meters for distribution po ng tubig para sa Metro Manila po. Yung Bustos naman po dam natin na dati po na maayos ang rubber gates po nito at kaya po sanang mag-hold ng tubig ng 17 meters. Ngayon po ito ay nakakapag-hold lang po ng mga 15 meters dahil hindi pa rin po gumagana ang kanilang rubber gate. So, hindi po ito nakakapag-control pero may tubig pa rin po taas na mga nasa 15 meters ginagamit naman po para sa irrigation. Opo, pero wala po itong walang epekto, hindi pa ho ito nagbibitaw ng tubig para po maapektuhan yung mga lolaing barangays? Hindi pa po natin makokonsidera yung epekto nito kasi ang contributory pong malaki rito sa mga record natin ng mga nakaraang panahon, yung yung Angat releases po. Opo. Pero sa ngayon po, overflow lang po ang nangyayari at yung kailugan po natin, ang stretch ng Angat ay mababa naman po. Okay, sige. So sa ngayon po sa Hagonoy, gaano kataas ang tubig, sir? Sa pangkasulukuyan po, dahil sa high tide po, nakakaramdam po sila ng 3 to 4 feet ngayon pong high tide. Pero plus the floods galing po sa pagbaba ng tubig galing sa itaas. Gaano po kataas ngayon ang tubig doon? Kasi may mga nagsasabi hulampas tao din eh. Opo. Totoo po yan. No? Ito naramdaman po yung sa kahapon po nung kalakasan. Pero sa ngayon po, may area po kasi talaga dyan na mababa na meron po talagang yung nasa talagang nasa latian na mga bahayan, may masasabi pong mataas. Pero yung generally po ng Hagonoy po ngayon ay 3 to 4 feet lang po. Opo. Sige. Sa May Kawayan, sir, kumusta ngayon? Sa May Kawayan naman po ay hindi po tayo nakapagtala ng mataas na record. Bagamat meron po silang binabantayan din tayo kasi sa katabi po ng Ubando na mga ganun din po sa pangkasulukuyan, mga 3 to 4 feet yung ilang barangay po nila doon. Kaya lang po ay hindi po sila nakapagbigay o wala po silang record na sa kabayanan na talagang mataas. So mga 1 to 2 feet lang po pero passable naman po lahat ng daan sa May Kawayan. 1 to 2 feet, mataas po yung kapag 2 feet, sir. Ano po? Opo, meron pong
area lang po dun sa mga looban po nila. Pero dun sa main road po nila Aha. ay nadadaanan naman po. Sige, sa Marilao po, sabi ng kaibigan ko nakatira doon, bakwit sila kasi nga umaabot na po ng bahay na naman at sa lampas sa Baywang. Opo, totoo po yan. Aha. Ito po nangyari po kahapon. Mhm. Nung kataasan po nung sinabi po natin na flash flood na nagsimula po ito dito po sa area ng Marilao River na kumukunik po yan ng dalawa po, ang tributaries po niyan. Meron po sa area ng Santa Maria River na dumadaan at yung mismong Marilao River po. Opo, yung sa Marilao So, po kasi, medyo- yung po kasi Marilao, permanente po yata ang baha doon. Kapag tag-init, tag-tuyot, medyo hupa ito. Pero sa mga panahong ito, ang sabi nga po ay permanente na ho yung baha. Depende na ho sa taas yan kung sakasakali kapag humalakas ang ulan na sinasabi po ng pag-asa. Ano po, Ginoong Lukman? Yung sa Marilao naman po, hindi naman po natin masasabing permanente katulad po nun sa Kalumpit. Pagpaumanin niyo po. Opo. Katunayan Hindi, po, permanente medyo po may kapag bahayan po kapag ngayon sa sir. Marilao. Opo, kapag summer, pag tag-init, tag-tuyot, definitely wala ho. Pero kapag talaga na ulan, ganun na po yan, di ba? Mismo, kahit papunta ka ng SM Marilao, baha na kapag tag-ulan, di Hindi, ba? ngayon po, possible po ang sa may Opo. Marilao po. Oo. 3 barangay lang po ang nagkaroon po ng 1 to 2 feet to 3 feet Opo. po. Okay. Kahapon po, ito sa Marilao, specifically, yung Lias po, Abangan Norte, tsaka yung Poblasyon. Yung sa SM po, area pa po ng Poblasyon po, ay nasa about 1 foot lang po yan. Okay. At yung sa ngayon po, ay nadadaanan po, possible po yung sa may SM po. Opo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.